Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ay meron na pong magandang balita na mangyayari sa August 27, 2025. Ano ba ang balitang ito? Attention sa lahat nating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 27, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang malalaman niyo po ngayong araw sa aking video ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap po na social pension payout. Pangalawa, ang oras po ng inyong payout. Pangatlo, saan po ang payout venue. Pang-apat, ano po ang kumpletong detalye ng requirements. Panglima, ay mga dagdag kaalaman na dapat nyo kunin po dito bago kayo mag-payout sa August 27, 2025. At kaya naman, kung gusto mo ang itong content ay atin na pag-uusapan. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang benefits ng ating mga senior citizens at any updates po sa ating mga senior citizens balita, ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel. At para manatili kang nakasunod sa aking mga vlogs, kindly hit the bell notification para taga-upload ko ay ikaw yung maunang maka-notify at malaman mo ang magandang balita na aking dadala araw-araw. At huwag po kayong mag-alala dahil araw-araw po akong nagbibigay ng balita para sa ating mga senior citizens. And sa mga nasasabing hindi po yan totoo sir, hindi po kayo sure, lahat pong ito ay totoo po at may resibo pong may post kapag tapos na po ang kanilang payout. Kaya naman patuloy tayo kahit na may kalaban tayong nagsasabi na hindi totoo. Lahat po yan ay totoo at ayaw ko pong gumawa ng mga mali. Gusto ko pong gumawa ng tama na ipaalam po kung ano yung dapat na ipaalam. Sa Zamboanga City, sa Ayala Covered Court, ang inyong pong payout venue sa August 27, 2025, alas 8 ng umaga onwards. Sa taga-Barangay Kiwalan, ang inyong pong payout venue ay magaganap sa Barangay Kiwalan Gymnasium mula alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Ang kasunod na lugar natin pag-usapan ay ang Barangay Helen Loreto sa Dinagat Province dahil sa August 27, 2025 ay meron pong magaganap na payout at ito po yung mga detalye. Sa Cluster 3, ang inyong pong payout ay sa Barangay Magsaysay alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga sa Barangay Magsaysay Wharf. Sa Barangay Liberty, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Liberty Gymnasium ang inyong payout. Sa Barangay Helen, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Helen Health Center po ang inyong pong payout magaganap. Sa Ciudad de Zamboanga, sa August 27, 2025 ay meron po magaganap na payout sa Barangay Talungatong, sa Barangay Covered Court, Barangay Talisayan sa Barangay Covered Court, Barangay La Paz sa Barangay Covered Court, sa Barangay Ayala ay sa Barangay Covered Court magaganap po ang inyo pong mga payout at you can ask for the teller. So nandyan po sa gilid kung sino-sino sila. Ang kasunod na lugar natin pag-usapan ay sa lungsod ng Quezon sa Barangay Damayan dahil sa August 27, 2025 ay meron po magaganap na payout po sa kanilang lugar. Sabi po dito, ang payout venue po ay magaganap sa Barangay Masambong Function Hall. Tapat po ng Barangay Masambong Hall ang inyo pong payout. Ang kasunod na lugar ay ang Bakakay Albay dahil sa August 27, 2025 ay meron po magaganap na payout sa social pension. Sabi dito, alas 10 ng umaga sa Baclayon Covered Court po ang lugar kung saan pupunta para kukuha ng pension. Sa Barangay Nagbitin sa August 27, 2025 ay meron po magaganap na payout sa inyo pong barangay at ito po ang detalye na dapat nyo malaman. Sa 2:30 hanggang 4:30 PM po at sa Nagbitin Plaza, Nagbitin Valverde, Neve Vizcaya po. Ang inyo pong payout venue ay sa Function Hall ng Barangay Masambong sa alas 8 hanggang alas 10 po ng hapon. Ito po ang mga barangay na mag-payout. Barangay Bungad, ngayong Kanluran,
Barangay Paltok, Vil-Am, Santa Cruz Veterans Village, West Triangle, Damayan del Norte, Mariblo, Masambong, Paraiso, Talayan, Santo Domingo. At yun po ang mga barangay na mag-pay out. Sa Barangay Masambong Tennis Court, meron po magaganap ng payout dyan. Sa August 27, 2025, alas 12 ng tanghali po magsimula ang inyo pong payout. Sa Dungon C, sa August 27, 2025, meron pong payout alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Sa Block 22 Gymnasium po kayo dapat punta. Sa Barangay Paltok, Council 2023, so sa August 27, 2025, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ang venue po ay sa Function Hall. Pupunta kayong lahat. Sa Barangay Bagong Silang Gymnasium, may magganap po na payout dyan sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Alas 8 hanggang alas 3 ng hapon po ang inyo pong payout. Ang kasunod po na lugar natin po-usapan ay sa City of Iligan, sa Barangay Bagong Silang Gymnasium, Agosto 27, 2025, alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon ng payout nila. Ang kasunod na lugar natin po-usapan ay ang Villa Verde. Sa August 27, 2025, ang mga barangay na mag-payout ay Barangay Ibong at Barangay Nagbitin. Sa Ibong, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa LGU Gymnasium, Ibong ang payout po. Sa alas 12:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa Nagbitin, Barangay Plaza po ang inyo pong payout magaganap. Ang kasunod na lugar ay ang poblasyon ng Barira. Sa gymnasium ng poblasyon ng Barira, mayroon po magaganap ng payout dyan. Sa Barangay Barira, Tugaig, Nabalawag, Minabay, Lipawan, Leong at Panggao. Sa Barangay Barira, Maguindanao del Norte, mayroon po magaganap na payout dyan sa August 27, 2025. At ito po yung sabi nila, sa Gymnasium of Poblasyong Barira po ang inyong pong payout at pumunta na po kayo doon. Ang kasunod lugar ay sa Lanao del Sur, sa munisipalidad ng Lala. Dahil sa August 27, 2025 ay meron po magaganap po na payout sa inyong lugar. Sa City of Caloocan, sa August 27, 2025, ito po ang mga barangay na mag-payout. Sa Barangay 14, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, sa Barangay 14, Covered Court. Sa Barangay 8, sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, sa Barangay 8, Covered Court. Barangay 12 na may alas 9 hanggang alas 11 ng tanghali. Barangay 72, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Ang inyo po pet venue ay sa Barangay 73, Covered Court, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Sa 163 na bata, sa 190 hanggang 9 a.m. hanggang 10:30 a.m. Sa Barangay 163, Branchia Compound. Sa 162 na pensioners, ang oras po ninyo na payout sa alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay 162 Barangay Hall. Sa Barangay 164, alauna alas 2 ng hapon. Sa Barangay 164 Barangay Hall po ang payout ninyo magaganap. Sa Barangay San Antonio, meron po magaganap na payout sa August 27, 2025. At kinakailangan nyo po pumunta doon sa inyo pinakamalapit na barangay para po kunin ang inyo pong inaasam-asam na payout sa social pension. Sa probinsya ng Sorsogon, sa munisipalidad ng Gubat, sa August 27, 2025, alas umaga po ang inyo pong payout at pumunta lang po kayo sa inyo pong pinakamalapit na barangay. Sa Occidental Mindoro, sa August 27, 2025, ito yung mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Alakaak, may 278 pensioners, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa Curtingan Covered Court. Sa Curtingan Covered Court, may 98 pensioners, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa Curtingan Covered Court. Sa hapon naman, ang inyong mag-payout na lugar ay Barangay Kasag na may 168 pensioners, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon sa Kasag Covered Court. Sa Barangay San Vicente na may 137, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa San Vicente Covered Court po ang inyo pong payout magaganap.
Sa Masinloc, Zambales, meron po magaganap na cash incentives for solo parents na ipamimigay at alamin natin ang detalye sa balitang ito. Sa alas 8:30 ng umaga sa 3rd floor Municipal Hall, Masinloc, Zambales po. Sa Muntinlupa sa Agosto 7, 2025, ang mga barangay na mag-payout ay Barangay Putatan at Barangay Tunasan sa Activity Center, Ayala Malls, South Park po. Sa Sorsogon po sa Agosto 7, 2025, ito po yung mga dapat yung malaman na balita. Sa Barangay Kasili, Kabiguhan, Dita, Laping, Jupi at saka Payawin. At ito po ang kompletong balita na magaganap sa August 27, 2025. Na sana marami kayong natutunan na aral ngayon at sa mga nasabing fake news po ito, huwag po kayong mapaniwala dyan. Doon kayo sa mga legit na sources ng information at huwag po sa iba na gumagawa lang para may content at para may balita. So, sa punto ito ay kinakailangan natin magbigay sa inyo ng kompletong detalye ng requirements na dapat niyang i-ready po. At sa ngayon po ay bibigay ko na ang lahat ng mga detalye. Ating pakinggan ang lahat. Ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram.
magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.